Morning. Morning. Morning po sa ating lahat at pag-uusapan po natin sa umagang ito yung isang topic regarding kay Apostle Paul. So the danger of not believing Paul. So alamin po natin kung ano po ang danger kung hindi siya pinaniniwalaan bilang apostol. So bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa isang pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa opportunity na inyong pinagkaloob at salamat din sa lugar na ito na kung saan kami po ay nagtitipon, Panginoon, upang sambahin at mag-aral ng inyong banal na salita. At sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, the danger of not believing Apostle Paul. So, ito po ay alamin po natin. Sa Bible ay mayroon pong pinili ang Panginoon na apostol. So, nung dumating si Jesus Christ, okay, so under sa time path, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, pumili po siya ng 12 apostles. Okay, 12 apostles. So itong 12 apostles na ito, kasama po ng ating Panginoon habang ipinapangaral po ang tungkol sa paghahari. Tanong, bakit daw ang pinili ng Panginoon nung siya dumating? Dahil mayroon pong 12 tribes ang Israel. 12 tribes of Israel. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang 12 apostol, 12 apostles ay pinili ng Panginoon para sa 12 tribo ng Israel. And then, kasama ba ang mga Gentiles? Ang tinatawag pong mga Gentiles, lahat ng hindi kasama sa 12 tribo ng Israel, ang tawag po mga Gentiles. Ibig sabihin po, kasama po tayo sa mga Gentiles. Ang tawag po sa atin ay Gentiles. Ang tawag naman itong sa mga Israel, mayroon silang 12 tribes of Israel, at ang Panginoon pumili ng 12 apostles para sa 12 tribo ng Israel. Ibig sabihin, tayo ay hindi kasama sa time na ito. Kaya ang Panginoon pumili ng isang apostol para sa mga Gentile after the death of Christ. So nung namatay ang Panginoong Hesus, after His death, after the death of Jesus Christ, pumili naman ang Panginoon ng isang apostol na ang tawag si Apostle Paul, at ito po yun yung apostle ng mga Gentiles, itong si Apostle Paul. At ang kanyang ipinapangaral ay tungkol sa biyaya, tungkol sa grace. Kung dito ay pinapangaral nila tungkol sa kaharian ng Panginoon, dito naman ang Panginoong Hesus, pinili niya si Apostol Pablo at ipinapangaral ang tungkol sa biyaya. So ulitin ko po kung bakit natin pag-aralan na mayroon pong danger kung hindi natin paniniwalaan ang mga katuruan na ibinigay ng Panginoon na Apostle Paul. So kung ito po ay i-reject, hindi po magiging believer ang isang tao. Bakit? Kasi ang 12 apostol para sa Israel. Wala tayong apostle kung i-reject natin si Apostle Paul bilang apostol ng mga Hintil. Okay? So gusto kong basahin natin ang Mateo chapter 10 verse 1. Sige, pakibasa yung Mateo chapter 10 verse 1 para malalaman niyo po na ang Panginoon pumili ng 12 apostol. Sige. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out,
and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Ayan po, napansin niyo po mga kapatid. Well, Jesus Christ called 12 apostles, disciples, and He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Yung mga 12 apostol ay pinili ng Panginoon at binigyan ng authority to heal the sick, to cleanse the lepers, to raise the dead. Isa pang utos ng Panginoon. Saan sila mag-ministry itong 12 apostol? Pakibasa ang Mateo 10, 5, and 6. Ayan. Sige. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Alright. Israel. So malinaw po mga kapatid, ang 12 apostol, inutusan pero huwag pumunta sa mga hintel. Ang kanilang pupuntahan ay ang 12 tribo ng Israel. Okay? Kailangan maging malinaw sa atin, ang 12 apostol na pinili ng Panginoon ay para sa 12 tribo ng Israel at hindi sila inutusan na pumunta sa mga hintel. Tayong mga hintel. Ulitin ko po, ang tawag sa atin, Gentiles or hintel, dahil hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, ang kanyang misyon, iligtas ang bayang Israel, hindi po ito kasama actually sa programa dahil mayroon pong program na kung saan ang mga hintel ay kasama after the death of Jesus Christ. So before the death of Jesus Christ, ang pinaka-concern ng ating Panginoon, iligtas ang bayang Israel. Pumili siya ng 12 apostol para sa Israel. At ano yung kanilang ipinapangaral? Pakibasa, Mateo 10, 7 and 8. Ano yung gospel na ipinapangaral ng mga 12 apostol? And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Okay, so ang kanilang ipinapangaral ay tungkol po sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, as ye go, referring to the 12 apostles, and then preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Sino po ang binigyan ng authority? Ang mga apostles. Ano po ang ipinapangaral nila tungkol sa kaharian? So, ibig sabihin po, ang mga 12 apostol yan ang mission. Ibinigay ng Panginoon para sa kanila. At kung maghahari ang Panginoon, itong 12 apostol, sila'y maging judges sa 12 tribo ng Israel. Pakibasa ang Mateo 19:28 para malaman po natin na yung mga 12 apostol na ito, pag naghahari ang Panginoon, sila po ay mayroong tungkulin doon sa 12 tribo ng Israel. Sige. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that you which have followed me, in the generation when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, he also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Okay. So ano po ang magiging ministry ng mga apostles? Pag naghahari ang Panginoon, sila po ay magiging judges, judging the 12 tribes of Israel. Hindi kasama itong mga hintel. Kaya sa time na ito, mga kapatid, ang pinaka-focus ng Panginoon ay ang mga Israelites. Kaya kung ipalagay natin na si Kristo hindi namatay, ang programa ay nakafocus lang sa Israel. Nakafocus lang po sa mga Israelites. Nagkaroon lang po ng changes sa programa ng Panginoon nung hindi nila tinanggap si Kristo na bilang hari.
ay kanilang pinatay. So nung namatay ang Panginoong Hesus, mayroong changes doon sa programa, kaya itong mga Gentiles, yung mga Gentiles na hindi kasama sa time na ito, ay nagiging part sa panibagong programa. Okay? Nagiging part sa panibagong programa. So ito yung sabi ng Panginoon, na pupunta sila sa Jerusalem at alam ng Panginoon na sa Jerusalem siya'y mamamatay. Ayon sa Lucas 18:31 hanggang 34. Yun yung sabi ng Panginoon sa mga apostles na pupunta sila sa Jerusalem at doon po may mangyari sa ating Panginoon na siya ay papatayin. Pakibasa. Then he took unto him the 12, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death. And the third day he shall rise again. And they understood none of these things, and this saying was hid from them. Neither knew they the things which were spoken. Alright, so dito po malinaw sa sinabi ng ating Panginoon, kasama pa rin niya yung mga 12 apostol. Kaya sabi niya sa 31, and then he took unto him the 12 and said unto them, referring to the 12 apostles, Behold, we go up, kasama ni Jesus Christ ang mga apostles, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Tapos sa 32, for he shall be delivered unto the Gentiles. At ano po ang mangyari? Ito po, and shall be mocked and spitefully entreated and then spitted on. Tapos, dito sa 33, siya ay mamamatay, pero sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. Ngayon, naunawaan ba ng mga 12 apostol sa verse 34? Hindi po nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, siya ay mamamatay at siya din ay mabubuhay. Kung siya ay mamatay, siya ay mabubuhay, itong mga apostles hindi nila naunawaan. Kaya ang nangyari po, yung sinabi ng Panginoon doon sa verse 34 ay itinago na lang ng Panginoon, then mayroon pong magpapaintindi. Okay? Hindi na ipinaliwanag ng Panginoong Hesus sa mga 12 apostol kasi mayroon pong darating na magpapaintindi. Kung ang Panginoon ay pumunta na sa langit, mayroon pong darating na magpapaintindi. Ito po yung tinatawag na Holy Spirit. So yung hindi nila maunawaan ay ipapaintindi ng banal na Espiritu pag ito'y darating. So, kasama ng ating Panginoong Hesus ang 12 apostol, nung bumaba ang Holy Spirit, kasama din ang 12 apostles. Okay? Napalitan si Judas ni Matthias. Ang kasama ng Holy Spirit, yung mga apostles, at itong mga 12 apostles na ito ay tinulungan ng banal na Espiritu kung ano yung hindi nila naunawaan during the time of Jesus Christ ay pinapaintindi ng Holy Spirit sa puntong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John, basahin natin yung John 16 verse 7, mayroong sinasabi si Jesus Christ sa mga apostles, pakibasa. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So yun yung sinabi ni Jesus Christ na siya ay dapat umalis. At pag siya umalis, darating ang Comforter, ang banal na Espiritu, at yun yung magpapaintindi na. So kailangan mo nang umalis ng Panginoon
then bumaba ang Espiritu at yun po ang magpapaintindi kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon sa time na ito. Kaya sa John chapter 16, 13 hanggang 14, doon natin malalaman na ang banal na Espiritu ay mag-minister o ang banal na Espiritu ay kasama nila at tuturuan ang mga apostles. Pakibasa yung 13 hanggang 14. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Okay, so dito sa verse 13 malinaw po na when he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. And then, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Kaya dito sa verse 14, he shall glorify me, and then for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Yan po yung isang gagawin ng banal na Espiritu doon sa mga apostles, at sa puntong ito po mga kapatid, nung bumaba ang banal na Espiritu, ang mga apostles ay na-empower po sila. At nung sila ay na-empower, sila po ay nagsasalita ng mga iba't ibang wika para doon sa kanilang misyon. Kaya sa Acts chapter 1 verse 8, Acts chapter 1 verse 8, may pangako ang Panginoon na bago sila mag-ministry, mayroon pong dapat silang antayin. Bago sila mag-start sa mission, mayroon silang dapat aantayin. At ano po yun? Pakibasa ang verse 8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Alright. Sabi dito sa verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Spirit or the Holy Ghost is come upon you. And then, pag nangyari yun, magiging witnesses po sila. Nag-start sa Jerusalem, Judea, Samaria, then to the uttermost part of the earth. So, pero mayroon silang inaantay. Antayin mo na yung banal na Espiritu. Kaya nung dumating ang Espiritu doon sa Acts 2, ano po ang nangyari? Sa Acts 2, 1 hanggang 11, malalaman po natin nung bumaba ang Espiritu at ito po yung nag-empower sa mga apostles pa rin. Ito mga apostles, yung mga 12 apostles, hindi kasama si Apostle Paul kasi si Pablo ay na-convert, nagdating Saul, na-convert siya sa Acts 9. Ibig sabihin, Acts 8 backward ay ministry pa ng mga 12 apostol doon sa mga Israelites. Kasi si Apostle Paul, dating Saul, na-convert siya Acts 9. Okay? So, i-backward natin, chapter 8 backward, ang ministry more on nakafocus pa rin sa Israel dahil ang nasa commission, yung i-commission ng Panginoon, ang mga apostles, basa yung Acts 2, 1 to 11. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty one. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven.
Now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how heard we every man in our own tongue, wherein we were born? Parthians and Medes and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and the strangers of Rome, Jews and proselytes. 11? 11, correct. Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongue the wonderful Okay. word of God. So, malinaw po mga kapatid, na napansin niyo po nung bumaba, dumating ang banal na Espiritu ay pinangako. Itong mga apostles, ulitin ko yung mga 12 apostles, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Ang purpose doon para sila'y makapag-ministry sa iba't ibang bansa. Kasi nga, may pangako ang Panginoon bago siya umakyat. Ang pangako niya sa Mateo 28:19, meron siyang pangako na sila'y magiging witnesses, sila'y magiging preacher sa lahat ng bansa. Kaya kailangan sa kanila, ang ni-required sa kanila, makapagsalita sila ng iba't ibang wika. Kasi nga ang mission nila ay lumawak na po. Sige, pakibasa yung verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Alright, so yun po. Kasi ang mission nila, all nations, dapat kailangan nila magsalita ng iba't ibang wika para sa kanilang mission. Sino po ang inutosan ng Panginoon? Yung mga apostles. Okay? Yung mga 12 apostles. Hindi pa po kasama itong si Apostle Paul, dahil tinawag lang po itong si Apostle Paul, dating Saul, Acts 9. Na ito pala, si Apostol Pablo, siya pinili bilang apostol ng mga hintel. So, ibig sabihin, nung hindi pa tinawag si Apostol Pablo, nung hindi pa siya na-convert, ang may apostles ay ang mga Israelites. Nakuha yung point? Tayo po ay kasama sa group ng mga Gentiles, ang apostol natin na pinili ng Panginoon para sa mga hintel ay si Apostle Paul. Ayon sa Romans 11:13. Ito po kailangan nating maunawaan natin mga kapatid, dahil sa Bible po mayroong programa ang Panginoon at dapat alam natin kung nasaan programa tayo. Kasi ang hirap po na hindi natin alam kung anong programa tayo nagiging kasama. Tayo ba ay kasama sa earthly program or sa heavenly program? Yung mga 12 apostol, sila po ay sa earthly program. Kumbaga, sila po ay apostles nakafocus sa earthly program. Si Apostle Paul naman ay nakafocus sa heavenly program. At ulitin ko, tayo po ay bahagi sa heavenly program, hindi po bahagi doon sa earthly program, dahil ang pinangakuan po dito sa earth ay ang mga Israelites. Ang pangako ng Panginoon sa mga believing Gentiles under this present time ay pinangako ay sa langit. Amen. Okay? Pakibasa ang Romans 11:13 kung sino ang apostol ng mga hintel. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. I magnify mine office. Ayan, so malinaw po mga kapatid na si Apostle Paul, siya po ay piniling apostol para sa mga hintel. Ulitin ko, si Apostle Pablo, Apostle Paul,
ay pinili ng Panginoon bilang apostol ng mga Gentiles at ang Panginoon mayroon siyang ipinagkatiwala na ebanghelyo na dapat nating paniwalaan. Anong klaseng ebanghelyo ang kanyang tinanggap? Acts 20:24. Acts 20:24, ano yung gospel na kanyang ipapangaral kung dito, sa time na ito, ay ipinapangaral nila ang tungkol sa kaharian. Dito naman, ano kaya ang tinanggap ni Apostol Pablo bilang siyang apostol ng mga Hintil? Ano kaya ang gospel na tinanggap niya? Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ayan, testify the what? The gospel of the grace of God. Yung gospel po na ipinapangaral ni Apostle Paul, the gospel of the grace of God, ang ipinapangaral ng mga dosing apostol, the gospel of the kingdom. Ngayon, ito ba ay mula sa ating Panginoon? Yes, basahin natin. Sa Galatians chapter 1, 11-12. Yan ba ay galing mula sa ating Panginoon? Pakibasa ang Galatians chapter 1, 11-12. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Okay, napansin niyo po, yung tinanggap ni Apostol Pablo na minsan ay hindi galing sa tao, ibig sabihin hindi galing sa mga apostol, hindi din galing sa kanyang sarili, kundi ito ay revelation ng ating Panginoon sa Kanya para sa ating mga Hintil, at kanyang ipinapangaral ang tungkol sa gospel of grace. At ang tanong, anong nilalaman ng gospel na ito? Basahin natin. 1 Corinthians chapter 15, verses 1-4. Ano yung nilalaman ng gospel habang ipinapangaral ito? Ano yung content or substance ng gospel na ito? Kung sa dosing mga apostol, ipinapangaral yung tungkol sa kaharian ng Panginoon, magkaparehas ba ang substance? Basahin natin. 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in me. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Okay, so napansin nyo, dito pala sa verse 1 sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ito po yung gospel of grace, yung kanyang tinanggap. I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Number 2, by which also ye are saved. Ibig sabihin sa gospel na ito, kung paniniwalaan, ang tao'y maligtas. Ulitin ko kung ang tao ay maniniwala sa gospel of the grace of God, siya po ay maligtas. Kaya sabi ito sa verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, kung ang kanyang paniniwala ay hindi totoo, siya po ay hindi maliligtas. Dapat ang kanyang paniniwala ay paniniwala niya sa Panginoon ay dapat 100% na paniniwala, siya po ay ligtas. Kasi sabi nito, by which also ye are saved if ye keep in memory, ang condition, keep in memory what I preach unto you. Ay dapat po ito'y mananatili sa kaisipan. Dapat po ito'y mananatili sa buhay po natin. At dapat hindi po natin makakalimutan. Okay? If you keep in memory
what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins. Christ died for our sins, buried and rose again the third day. So ulitin ko po, si Jesus Christ ay namatay bilang sacrifice, na dapat ang mamatay yung taong makasalanan, ang namatay si Kristo. Ngayon, gusto ba nating maligtas, maniwala doon sa kanyang ginawa mismo sa cross? Yes. Okay? Paniwalaan yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo, at siya po'y maligtas. Saan po ang tao dapat maligtas? Doon sa lake of fire. Dito po tayo iniligtas sa darating na parusa. Dito po tayo iniligtas sa parusang ito. Kaya lahat ng naniniwala sa panahong ito, under the grace program, kanyang pininiwalaan ang ebanghilyong ito, ang tao ay hindi na pupunta dito. Kasi tayo po ay, actually, ang destination natin itong lake of fire. Pero ang nangyari po, nung ang tao ay naniwala sa Ebanghelyo, hindi na po siya pupunta yan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, lahat ng naniniwala sa time na ito ay diniklara niyang righteous. Diniklara niyang justified. Pakibasa ang Romans chapter 3:24. Diniklara ng Panginoon na ang taong naniniwala ay justified o napawalang sala. Dahilan na hindi po siya parurusahan ng Panginoon. 24. Pakibasa ang Romans 3:24. Being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Okay. Being justified freely by His grace. Being justified freely by His grace. Pag sinasabing justified kasi mga kapatid, ito po'y declaration. Diniklara niya na ang tao ay righteous. Diniklara niya na ang tao ay walang kasalanan. Kaya hindi na po siya mapaparusahan. Ibig sabihin po, lahat ng nakay Kristo, wala ng parusa. Romans 8:1. Romans chapter 8 verse 1. Ito po ay patunay na lahat ng nakay Kristo ay wala ng parusa. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Alright. So may condemnation ba sa mga nakay Kristo? Wala na. Wala na pong parusa. Kaya mga kapatid, kung bakit gusto ko na maunawaan natin na mayroon pong danger kung hindi natin paniniwalaan si Apostol Pablo bilang pinili ng Panginoong Apostol para sa mga Hintil dahil hindi po siya maliligtas. Kung hindi paniniwalaan ang mensahe na tinanggap ng Apostol na si Pablo, ang tao walang kaligtasan. Bakit? Ang 12 apostol, hindi po kasamang Hintil doon. Ang 12 apostol pinili para sa 12 tribo ng Israel. Kaya ang Panginoon pumili siya ng isang apostol para sa mga Hintil. Kaya rejecting Apostle Paul, his message, his gospel, rejecting Christ. So the danger, mayroong danger. The danger of not believing Apostle Paul. So in Paul's own teaching, the issue is not whether people or personally recognize him as their apostle in a social sense, but whether they receive his message as coming from Christ. Still, he does address people who reject his apostleship, especially in Corinth and Galatia. So, number one, rejecting Paul can mean rejecting Christ authority. Bakit? Dahil ang kanyang tinanggap na mensahe ay galing sa Panginoon. So kung i-reject si Apostle Paul bilang apostol, ay ni-reject na rin ang sino? Si Jesus Christ. Siya din ay ni-reject din. Once ang tao i-reject ang mensahe tinanggap ng ni Apostol Pablo mula sa ating Panginoon,
Kaya rejecting Apostle Paul, rejecting Christ's authority. If his message is rejected, kung ang kanyang mensahe ay nireject. So Paul's authority is tied to the gospel he preaches. Okay? If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, ay sa 1 Corinthians 14:37, saan galing ang ipinapangaral ni Apostol Pablo, basahin niyo yung 1 Corinthians 14:37 sa inyong Bible. Kung saan galing ang ipinapangaral ng apostol na si Pablo. Sige. If any man thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandment of the Lord. Okay. So, ulitin ko ha, yung ipinapangaral ni Apostol Pablo, ito po ay command ng Panginoon. Galing po sa Panginoon yung kanyang ipinapangaral, hindi po galing sa tao. Na-mention po natin, ang kanyang ipinapangaral ay galing sa Panginoon. Kaya, sabi ni Apostol Pablo na yung kanyang sinasabi ay right, sabi niya, the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Galing po sa Panginoon ang kanyang ipinapangaral. Kaya gusto kong ma-emphasize po natin, maunawaan natin mga kapatid, kasi pag dito tayo nakafocus sa mga writings na nandun sa Matthew, nasa Mark, nasa Luke, at nasa John, yung mga teaching na nandito po ay nakafocus sa mga Israelites. Pag doon nakafocus ang ating atensyon sa mga libro na ito, ang focus more on sa Israel. Papaano naman yung kaligtasan natin? Wala na. Matthew, Mark, Luke, and John, ina-emphasize yung kaligtasan ng mga Israelites. Dito po tayo mga kapatid. Ang apostol na si Pablo pinili ng Panginoon instrument para maligtas ang mga hintal kung maniniwala sa Ebanghelyo. Rejecting Apostle Paul's message, rejecting Christ's authority. So, the key issue is not Paul's personality. Yes, hindi yan ang issue. The key issue is not Paul's personality, but whether his teaching is accepted as Christ's truth through him. Ang issue po dito is yung tinanggap niyang Ebanghelyo. Yung gospel na tinanggap niya, yun yung issue na dapat nating paniwalaan. Okay? Na sa ating paniniwala, tayo po ay maligtas by His grace. Anong sabi sa Ephesians chapter 2, 8 and 9? Paano ba ang kaligtasan sa time na ito? Paano ang kaligtasan under the but now? Pakibasa ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ayan. So, dito po sa binasa natin, for by grace are ye saved through faith. Paano daw naligtas ang tao? Sa pamamagitan ng paniniwala doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. Yan, ang tao po ay maligtas. So, salvation under the But Now program ay by grace. For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Not of works. Hindi po sa pamagitan ng mga requirements. Hindi po sa pamagitan ng law of Moses. Not of works, but by faith. Salvation by grace, through faith in Christ finished work. Wala po tayong naidagdag doon sa work ni Christ kung pag-uusapan ang kaligtasan. Ang gumawa po mismo para ang tao ay maligtas si Kristo. Ang part natin, paniwalaan. Amen. Wala po tayong maidagdag na ginagawa para sa ating kaligtasan dahil ang kaligtasan, ginawa na ng Panginoon. Ang kaligtasan ay regalo na lang sa mga naniniwala. Gusto ko idagdag yung basahin ng Romans 5, 1 and 2. Romans chapter 5 verses 1 and 2.
para makita niyo po doon na napakahalaga ang paniniwala natin. Pakibasa ang Romans 5:1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of Ayan. God. So, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, paano tayo nagkaroon ng peace with God? By faith. Okay? By faith. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So lagi po nating tandaan mga kapatid, in our present dispensation, kung ikumpara sa panahon noon, ang hirap ma-justify sa time na ito. Ang justification dito po napakahirap dahil kailangan nilang sundin, gagawin ang ni-required ng kautusan. Basahin natin ang Romans chapter 2, verse 13. Ang justification sa kanila dapat gagawin ng tao kumpara ang justification under the But Now program na ang Panginoon ang nag-perform at ang justification ay declaration na lang ng Panginoon kung ang tao ay naniniwala. Sa panahon noon, under the Time Pass program, ang justification para sila'y mapawalang sala ay i-observe nila ang buong kautusan. Pakibasa. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Diba? But the doers of the law shall be justified. Pero dito po, binasa natin kanina, the justification here ay freely. We are being justified freely by His grace. Dito po, justification happens to the nation of Israel. Dapat i-observe nila ang buong kautusan. Napakahirap po ma-justify, mapawalang sala, maging righteous ang isang tao under the Time Pass program kumpara under the But Now program dahil justification, ang tao ay mapawalang sala, ang Panginoon ang nagdeklara nung tayo ay naniwala mismo sa kanyang ginawa. Number 2, some people question Paul's apostleship. Maraming iba na kini-question nila yung pagiging apostol ni Apostol Pablo. Actually, hindi na dapat questionin. Bakit? Pinili na ng Panginoon yon. Parang ang dating, kung kini-question si Apostle Paul, bakit pinili siyang apostol, dapat questionin ang Panginoon. Bakit? Siya pumili. Okay? So, siya ang pinili ng Panginoon na hindi dapat kini-question. Pero, some people question Paul's apostleship. In several churches, especially Corinth, some people doubted him. Anong sabi nun sa 1 Corinthians 9:1? 1 Corinthians 9:1. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are ye not in my work in the Lord? Ayan. So yun sabi niya, siya ay apostol mula sa ating Panginoon. At nakita din niya ang Panginoon. Idagdag pa natin yung 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15 verse 10. Ano ang sinasabi doon? But by grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Diba? But the grace of God which was with me. So, Apostle Paul was saved by God's grace. Sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. So, ibig sabihin, nung siya naging apostle, but that's the grace of God. Siya piniling apostle, that's the grace of God. Di ba? Yun yung patunay na siya pinili as an apostle to the Gentiles, but by the grace of God. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more
abundantly than they all. Napansin niyo po, nung siya pinili bilang apostol, mas dinubli niya yung effort niya sa kanyang ministry. Kahit saan siya pumupunta, saan siya mag-mission, maging araw o gabi, siya'y nag-ministry. Ganun po ang ginawa niya. Dahil ina-acknowledge niya na siya'y naging apostle by the grace of God. So, Paul defends his apostleship. Dinipinsahan niya yung kanyang pagiging apostol because his credibility was being challenged. Ano po, kini-question yung kanyang credibility, pero dinipinsahan po niya na siya'y naging apostol by the grace of God. Okay, number 3. Rejecting his apostleship leads to spiritual confusion. Ito po nakakalungkot. Pag i-reject po ang kanyang pagiging apostol, magkakaroon po ng problem ang mga believers. Kasi, pag ni-reject po ang kanyang authority, ni-reject po ang kanyang pagiging apostol, wala nang kawawa po itong mga Gentiles na ito dahil kanilang in-ignore o ni-reject ang ipinagala ng Panginoon, pinili ng Panginoon bilang apostol natin. Dahil ang 12 complete na po, ang 12 apostol ay for the 12 tribes of Israel. Ibig sabihin, kumpleto na ang apostles ng mga Israelites. Ang mga Gentiles, wala. Kung i-reject ito, walang hindi siya masasabing saved by God's grace. Bakit? Dahil ang mensahe tungkol sa biyaya ay ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostol Pablo. So, in Galatia, rejecting false message meant turning away from the true gospel. Ito pala po ang nangyari mga kapatid, kung i-reject natin si Apostol Pablo, okay, ang mangyayari po, tayo po ay wala na sa tamang gospel. Tayo po ay wala na sa totoong gospel. Kasi ang totoong gospel sa ngayon, yun yung tinanggap niya. Yung gospel na makapagligtas, yung gospel na dapat paliwalaan para ang tao ay maligtas, tinanggap niya. Ngayon, kung i-reject ito, mali na po ang gospel natin. Mali na po ang ating paniniwala. Anong sabi sa Galatians 1:6-8? Galatians 1:6-8. I marvel that ye are so suddenly removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be angry. Alright. Dito po, mapansin niya, kung nagkakaroon ng perverted gospel, ibang gospel, maling gospel, bakit? Hindi pinaniniwalaan yung tinanggap ni Pablo, ni Apostol Pablo na Ebanghelyo, kaya ang nangyari po, nagiging perverted yung gospel. So mga kapatid, dapat kung ano yung gospel na para sa panahon under this present time, yun po yung tinanggap ng apostol na si Pablo, hindi yung Ebanghelyo tinanggap ng mga 12 apostol bago pa namatay ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay hindi kasama sa 12 tribo ng Israel. Tandaan po natin yan, hindi tayo part sa 12 tribo ng Israel. Hindi natin kapamilya ang Israel. Ang tawag sa atin mga hintal na kung saan noon ay walang pag-asa. Anong sabi doon sa Ephesians chapter 2, 11 and 12? Ano po ang nagiging description ng mga hintal sa panahon ng time pass? Para makita po natin at hindi tayo magkakamali. Mahirap po pag magkakamali tayo ng pinaniniwalaan. Magkamali tayo na pinaniniwala ang gospel sa panahon natin ngayon. Magiging useless lang po ang pamumuhay natin sa mundong ibabaw na ang pupuntahan ay lake of fire. Kailangan po alam natin, malaman natin ano yung totoong mensahe ng kaligtasan sa panahon ngayon. Pakibasa.
Wherefore remember that ye being in time as Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called circumcision, in the flesh made by hand. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Okay, ganun po yung description nating mga hintala. Wherefore, remember that being in time past, Gentiles in the flesh, who are called the circumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. And at the time, under the time past, tayo po ay without Christ, no hope, aliens, strangers. Walang pag-asa po tayo sa time na ito. But by the grace of God, tayo po ay nagiging bahagi doon sa napakagandang programa, heavenly program ng ating Panginoon. So, rejecting His teaching can lead people away from the true gospel of what? Grace into error. Ang mangyayari po mga kapatid, once na i-reject natin na siya yung apostol ng mga hintel, His teaching, ang katuruan na yon, ano po, ay hindi na totoo. Magiging mali na ang kanyang ipinapangaral na ebanghelyo, rejecting Apostle Paul as our apostle. Ang mangyayari po, mali na ang gospel niya. Mali na po ang kanyang ipinapangaral kung hindi ito nakabase sa ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Number 4, Paul's authority is from Christ. Ulitin ko, Paul's authority is from Christ, not human approval. Hindi po tao ang nag-approve na siya maging apostol. Ito po'y galing sa Panginoon. Ito po'y mula sa ating Panginoon. So Paul strongly emphasized that his calling is divine. Galatians 1:1, pakibasa. Paul, an apostle, not of man, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Alright, malinaw po yun ha. Paul, an apostle, not of man, neither by man, but by Jesus Christ. Ang Panginoon po ang pumili sa Kanya, kaya kung i-reject natin ang mensahe na tinanggap niya mula sa ating Panginoon, wala na tayong tamang gospel. Wala na rin tayong kaligtasan. Bakit? Siya po ang tumanggap ng totoong ebanghelyo at yung ebanghelyo ito ay Kanyang ipinapangaral. So even if people reject Him, His authority is based on Christ. Commission, not human recognition. Ang apostol na si Pablo, ulitin ko, ay pinili ng Panginoon. Siya yung binigyan ng authority. Siya ay ikinommission at ipapangaral ang ebanghelyo, not human recognition. Hindi galing sa tao ang kanyang natutunan. Ito po'y galing sa Panginoon. Number 5, rejecting Paul personally is different from rejecting his message. Paul sometimes faced rejection as person. Anong sabi sa Galatians 4:16? Galatians 4:16. Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth? Oh, ito po pala ang nagiging na-experience niya bilang tagapangaral, ay itinuturi siyang kalaman sa iba na ipinapangaral niyang katotohanan. Ito po pala ang magiging resulta kung ituro mo yung tama, ay maraming kumakalaban. Pero kung mali ang ituturo, ang daming mga nag-appreciate. So ano ba dapat ang ipapangaral? Yung tama o mali? Yung tama. Kahit may kaibigan o wala, basta ipinapangaral mo yung tama. Okay? Kasi ito po yung mahalaga na experience ni Apostle Paul na maraming kumakalaban sa kanya dahil ipinapangaral niya yung tama.
Yun po ang nais ng Panginoon. Ang ipapangaral yung tama. Yung totoo. Kasi ang kaligtasan ay nandoon sa tama. Walang kaligtasan doon sa mga maling katuruan. Okay? So people may resist him personally, but the real issue is whether they accept the truth of the gospel he preaches. Mahalaga po na maunawaan ng maayos ang ebanghelyo ng Panginoon dahil dito po nakasalalay ang ating eternity. Once na i-reject natin ang mensaheng ito, ang tao po ay mag-suffer sa eternity doon sa lake of fire instead na sa heaven. Instead ang eternity ay sa langit kung paniniwalaan ang ebanghelyo na ito. Paniniwalaan si Apostol Pablo na apostol nating mga Hintil. Kung yun ay paniniwalaan, siya po ay forever doon sa langit. Pag ito na may i-reject, siya na may forever doon sa lake of fire. Kumbaga may dalawang pagpipilian lang ang tao. Maniwala sa tama o paniwalaan ang mali. Ang tama po na paniwalaan ngayon yung tinanggap ng apostol na si Pablo, mensahe para sa panahon natin ngayon. Number 6, the consequence is remaining outside gospel truth. If someone rejects Paul's apostolic teaching, Paul would say, they rest. Anong sabi sa Galatians 1:7? Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Mayroon pong iba na binabago, binabaluktot ang ebanghelyo. Pag ganun po ay may danger. Dapat kung ano yung gospel na binigay ng Panginoon para sa panahon natin ngayon, huwag dapat baluktutin, huwag dapat paguhin. Once na yan po ay mabago, malaking problema po. Dahil magkakaroon ng problem kung siya ba iligtas o hindi once babaguhin ang katotohanan. So, remaining spiritually immature or misled, o missing the message of salvation in Christ. Ganun po ang mangyari kung i-distort, babaguhin, baluktutin ang katotohanan. Ano po, magkakaroon ng problem, missing the message of salvation in Christ. Or probably, hindi po siya ligtas. Probably, siya po ay immature. Kaya napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang ebanghelyo na dapat nating paniwalaan. So, important balance in Paul's teaching. Paul never teaches that people must worship him. Si Pablo ay hindi siya wino-worship. Okay? Never teaches that Paul must be worshipped. Wala siyang sinabi na sambahin niyo ako or treat him above Christ. Instead, follow me as I follow Christ. Ay yung sabi niya, follow me as I follow Christ. Siya kasi ang ginawang example ng ating Panginoon. Itong si Apostle Paul, kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. We are following Christ through the instrumentality of Apostle Paul in 1 Corinthians 11:1. Basa? But ye followers of me, even as I also am of Christ. Okay. So yun po. Kaya napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, yung programa ng Panginoon. Hindi tayo part doon sa program na kung saan ang focus ng Panginoon doon sa mga Israelites. Mayroon pong program ang Panginoon na kung saan tayo ay kasama at hindi po parehas ang ebanghelyo na kanilang ipinapangaral. Iba ang tinanggap ng apostol na si Pablo na katuruan para po sa panahon natin ngayon. So bilang pagtatapos, according to Apostle Paul, people who do not recognize him as an apostle may be rejecting Christ's message. If they reject his teaching, risk being led into false doctrine. Ganon po ang mangyari, mga kapatid. Once na ito po ay ni-reject, magiging mali na ang kanyang doktrina. And our opposing a calling that comes from Jesus, not humans, should ultimately test his message against the truth of the gospel.
Kaya ulitin ko po, rejecting Apostle Paul, mayroon pong danger. Once na hindi siya pinaniniwalaan, mayroon pong danger. Kaya ulitin ko po, dapat natin maunawaan, mailagay sa ating puso't isipan, ang Panginoon nag-open ng panibagong programa na kung saan ang mga hintel ay kasama sa kanyang programa at yung lahat ng naniniwala ay makakasama niya sa kalangitan. Kaya sa pagkakataong ito po, sana mayroon po kayong naunawaan na napakahalaga na ating maintindihan kung ano ang mensahe ng kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon sa ating apostol na si Pablo. Ang kaligtasan po ay nakabase po sa kanyang biyaya. Salvation totally by the grace of God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa inyong paggabay, paglubay at sa pangunawa na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po.